May nangyari na namang pananaksak dito sa may Daha Sur, Banga Aklan, kung saan patay ang biktima. Binawian ng buhay ang isang lalaki matapos sugurin at pagsaksakin ng kanyang kapitbahay dito sa Daha Sur sa bayan ng Banga Aklan. Ang biktima ay kinilalang si Richel Temporasa, 49 anyos, at ang sospek ay kinilala naman sa pangalang Ronilo Navida Montuya Jr. na 40 anyos. Ayon dito sa ating mga naunang nakapanayam na ang biktima ay natutulog lamang dito sa kanyang bahay kubo ng lapitan o sugurin ng kanyang lasing na kapitbahay. Kung makikita natin ang distansya lamang ng nitong bahay ng biktima ay nandun lamang sa likurang bahagi na yon. So napakalapit lang at ayon dito sa mga nakausap natin na yung suspect ay nanggaling umano sa isang birthday party at lasing, no? At sinugod nga itong biktima dito mga bandang alas 9:30 ng gabi. At dead on the spot ang biktima at ang suspect naman ay kasalukuyang na-confine din sa isang ospital dito sa Kalibo, Aklan, matapos na magkaroon din ng sugat dahil lumaban pa itong biktima bago tuluyang napuruhan itong suspect. Nang mapansin raw na wala ng malay ang biktima, agad na nagtungo ang suspect sa bahay ng barangay kapitan. Pumunta dito ang suspect, dala-dala pa nito ang kutsilyo na ginamit sa pagpatay sa biktima. Kagabi, mga bandang alas 9 o alas 10 ng gabi, may pumunta dito yung suspect, si GR Montoya. Nagtawag na tao po. Di yung anak ko na babae gising, pero si Mrs. tulog. Ay kami naman ay doon sa kusina, ay nagpintuhan kami sa tiyuhin ko na yon. Ay yung anak ko ron nakarinig na may naghihingi ng tulong. Di paglabas ng anak ko, nakikita na si GR. Dimos yun ka na, duguan na. Tapos bit-bit pa yung kutsilyo, hawak-hawak na. Di nilak uli yung pintuan ng anak ko. Nagulat siya. Nagulat. Tapos yung kinausap ni nanay na, ginising na. Nay, may si GR doon, duguan. Kaya ako naman lumabas. Tapos nakikita ko na si GR pala. Di bumaba ako. Ano ba nangyari? Sabi sa akin, kinamang, ibig sabihin, ginapang ko. Ginapang ko. Sino? Ay, si Richel. Tapos, kinuha ko na yung kutsilyo niya. Tapos, niligpit ko. At saka, yung mga sugat niya ay nilagyan ko ng tela, tinalian ko parang di magtuloy-tuloy yung agos ng dugo. Tapos pagkatapos ko na ng tali sa mga sugat niya, ay umakyat na ako tapos naghugas, bumihis. Ay siyempre, duguan na rin eh. Yung mga damit ko, duguan na rin eh. Ay, pagbihis ko, lumabas na ako tapos sumampa ako sa sasakyan. Sabi ko sa anak ko, pasakay mo na. Yun, sumakay. Ay kahit sa loob ng sasakyan ay yung dugo umaagos. Sabi ko sa anak ko, maghanap ka ng sapin parang hindi sa ma-absorb yung dugo. Ayun, yun yung sako na yan, yun ang inupuan niya. Itong biktima po, kumusta po yung kalagayan niya nung oras na yun? Hindi ko nakita, hindi ka pumunta ron. Opo. Pero may ibang mga official daw na nag-responde doon sa lugar po. Oo, yung kagawad, ilang silang kagawad doon. Ay, yun ang nag-responde. Pero ako, abi, pag sampan na ni GR na yon,
tinakbo Dinala ko mo na na sa kagad ospital. dahil Oo. medyo malala din, marami ring tama. Maraming dugo na umagos eh. Oho. Oo. So yung biktima dead on the spot Yun ang kwento niya Opo. sa akin ni GR na yun. Patay yun, Kap, sabi ng ganun. Oho. Ah. So inamin niya talaga sa iyo yung kabuuang krimen na ginapang niya, sinaksak niya. Yun lang. Opo. So sa ngayon saan yung suspect po? Nandoon sa ospital. Under sa ano na ng Anong- hospital, naka-hospital arrest po. Kasi may bantay doon yung PNP Banga. Oho. Nandun ang isa na kabantay doon sa kanya. Opo. Kap, ano po yung motibo na nakikita ninyo? May away po ba? May alitan po itong dalawang ito? Wala eh. Magkapit bahay yan. At saka noon yan, nagkasakit yung si Ritzel. Nagbalat buto yan. Yung nag-alaga para makarecover si GR, Yung suspect? yung suspect. Oo. Taka nga ako, ba't nagyayarian pa sila na samantala nga kung hindi si GR ang tumulong doon kay Ritzel na yan, patay na noon yan dahil balat buto na eh. Hindi na makagalaw. Oho. Siya, nalumpo talaga daw, nag-bedridden hanggang sa naka-recover. Hanggang sa Siya ang na-recover. nag-alaga. So Ay- parang kahit kayo hindi makapaniwala, kahit yung mga kapitbahay, na mangyayari itong ganitong karumal-dumal na pagpatay sa kanya. Magtanong kayo sa iba. Oho. Siyempre ako, kulang ako sa information, ay malay mo yung pamilya nila, maka-gather din kayo ng information kung ano talaga nangyayari. Tagalog, si Police Major Ronald Cesar, Chief of Police ng Banga PNP. Sir, panibagong stabbing incident dito po yung Aklan Media. Sir, good morning. Yes sir, good morning po sa ating lahat at sa mga listeners po natin. No? Sir, base muna tayo sa blatter, sir. Okay, as a brief background, and at about 11 p.m. bali kagabi, naka-receive po tayo ng tawag from barangay captain of Barangay Daasor, informing us na may stabbing incident doon sa area niya. And immediately thereafter, our elements of the station proceeded to the area, and nung pagkadating nila, nakita na nila yung body ng victim. And yun nga sir, it was observed na may maraming multiple stab wounds. Ang suspect naman natin is, yes sir, sa initial investigation, habang tulog yung victim natin, yung suspect, siya sa bahay, pumasok yung suspect natin sa bahay ng victim. And he was under the influence of intoxicating liquor. Yun sir, habang tulog yung victim, sinaksak niya, but yung victim natin naka-gain ng consciousness, so naka-retaliate, naka-inflict siya ng injury sa suspect natin. And after nun, yung suspect natin tumakas, but definitely nag-surrender naman siya kay Kapitan. So si Kapitan sir, siya din yung sinamahan niya yung suspect sa provincial hospital. Sa ngayon, waiting for surgery sila sa kamay niya. And yung sa victim sir is nasa Serenity Funeral Homes sa New Washington. May latest, sir, kung ilang talagang tama ng biktima. Yes sir, ngayon pa lang kasi sir pupuntahan ng doktor natin, so wala pa kaming official report kung ilan yung tama. Established na sir yung motibo ng krimen, by the way? Yes po sir, actually sir, may personal grudge yung victim tsaka suspect, but accordingly kasi sir, actually magkaibigan sila sir. Anak din. Hindi naman, ang sabi sa barangay sir is hindi naman sila related, but itong victim kasi natin sir is once na paralyzed. Actually si suspect pa yung nag-alaga sa kanya. Yung bahay nila is 30 meters lang yung pagitan. So magkapit bahay sila. Nasabi sir ng suspect kung ano talaga yung pinaka-rason na bakit nagawa niya ito? Yes sir, medyo malalim kasi yung personal grudge talaga nila sir. Medyo related sa family. May
May mga ano sir, may mga previous record na din po ba sila na pang-abot din? Yes sir, actually sir, nung nandito yung taga-barangay kanina is wala talaga silang record. Yun nga, yung taga-barangay mismo yung nagsabi na magkaibigan yan sila. At yung suspect mismo yung nag-alaga ng victim nung time na na-paralyze siya in relation sa sakit niya. How about their family sir? Especially sa victim. Andyan po ba? Bakit po yung yung suspect nag-aalaga? Yung victim kasi natin is andyan naman din yung family sir, but yun nga sir, magkabarkada, magkasama lang sa trabaho. Yung farmer kasi sila sir, so nagbulig-bulig lang sir ba. Kumbaga hindi naman siya talaga yung solely lang ng nag-alaga, but tinutulungan niya yung pamilya din ng victim that time. Pinasok talaga sir, literally. May sa tingin nyo sa investigation ninyo, intentionally talaga na hinintay pa ng suspect na matulog yung victim? Yes sir, kasi according sa mga witness sir, is yung suspect natin is it was observed na lasing na siya sir, nakainom na siya before pa sa inuman. Before pa pumunta. Sa birthday. Yes sir. Tapos yun sir, umuwi siya doon sa bahay niya, and yun nga sir, sabi ko kanina. Tinanan yung biktima. Yes sir, malapit lang kasi yung bahay nila. Kasi open lang yung mga tinutulugan ng biktima eh. 30 meters lang sir away yung bahay nilang dalawa. So sa mga ganitong insidente sir, kasi pag daw intention talaga, anong kaso na ipapile natin? Actually sir, pwede siyang mahulog sa murder kasi may evident primitive. Mabibigat na kaso yan. yes, sir. Hindi din downgrade ng piskalya. Yes, depende naman sir sa fiscal's office kung may makita silang mitigating circumstances. Depende na yun sa nila sir, sa pag-weigh in ng mga circumstances. Mahabol ngayon sir yung kaso. Yes sir, i-inquest naman natin yan sir. May sir, may na sa pamilya na porsigido sila mag-file ng kaso. Yes po sir. Nanay yan dyan eh. Yes po sir. Sir, may ebidensya na dala si Kapitan Arnold Tejada na introduction siya yung pattern ng gamit ngayon. Unfortunately sir, according sa investigators wala. Dala Na ngayon lang sir. Sir. yan ngayon. Kanina kasi sir wala pa sir. Sir, saan yung sugat pa na ang suspect? Sa kamay ma'am. Sa kamay lang. Yes ma'am. But for surgery according sa investigator natin ma'am. Ano yun sir, naagaw pa ng victim? Or Hindi na ma-establish sir yung kung naagaw ba, kasi yung victim kasi natin is farmer din. So may mga gamit din niya sa itak. Possibly sir naagaw, possibly din na nakagamit siya ng sarili niya. Medyo pagdating kasi natin sa area, kung nakita natin sa picture, magulo na yung so may commotion talaga na nangyari. May retaliation na Lumaban ng biktima. nakalaban yung biktima sir. Gamit yung itak. Hindi natin masabi sir kung ano yung Itak yung gamit niya. na nagamit niya mismo. Sir, pero yung family ng victim, wala ba silang narinig sir na commotion during that time? Ito kasi nangyari ma'am, medyo gabi na. According naman ma'am is wala ma'am. Kumbaga si victim is parang siya lang yung wala that time yung ibang relative niya. sir, may mga nagko-comment sa post sa social media, parang sinisisi si Kap na bakit hindi dito diniretso. May liability ba si Kap or nakatulong ba kaya? Kasi may wounded ng biktima eh. Ay yung suspect eh. Yes sir. Wala naman sir, kasi syempre sir, unahin natin yung first aid, yung sugat, yung kapakanan ng tao, kahit sabihin nating suspect siya. Presumed innocent pa naman siya, kahit sabihin nating Siya na ang umamin. kahit sabihin nating umamin siya, presumed innocent pa rin yan. Innocent pa rin siya. And pagdating naman dun sir sa hospital, tinawagan naman tayo ni Cap. Actually sir, na-effect naman yung arrest. So under hospital arrest yung suspect natin. Nag-active pa daw na tumakas kagabi dahil under the influence of liquor pa rin yung suspect na. Yan nga sir, yun yung mahirap pag under the influence of liquor tayo, medyo baka wala pa tayo sa matinong isipan. Pwede natin gamitin hospital arrest ngayon yung suspect. Yes sir, actually naka-hospital arrest dun sa provincial hospital. May police na bantay. Yes sir, may bantay tayo sir. Sir, dead on the spot pa yung victim natin? Dead on the spot po? Yes ma'am. Na-establish natin, sir, yung motive, sir. Medyo na-late lang, sir. Na-establish natin yung motibo, Actually sir. ma'am, personal grudge po. Yung established na motive namin po, yung findings po natin sa investigation. May discussion before na nangyari ang insidente, sir, between sa dalawa. Wala ma'am, kasi si victim is tulog sa bahay niya. Si suspect naman is galing sa inuman and umuwi sa bahay niya, at doon pagkatapos siyang umuwi sa bahay niya, nagpunta sa bahay ng victim.
ang bahay ng suspect at ng victim, mga 30 meters lang po. Magkapit bahay po sila. Considered na-solve ngayon, sir, yung kaso na yan? Sir, pa hindi na-file yung kaso? Actually, for filing naman po, actually inquest, arrested Considered naman. siya So, masosolve po siya. Salamat po. Sir, siguro mensahe na lang po sa mga banganhon po natin ngayon. Yes po. Hinihikayat po ko po yung mga mga listeners natin, yung mga taga-Banga, na i-prevent talaga natin yung ganitong sitwasyon. Hindi naman po bawal mag-inom, lalo na at may birthday celebration. Ano naman natin yan mga tradisyon. But hanggat maaari, huwag tayong gumawa ng pagsisisihan natin balang araw. Yun yung sabi ko din sa previous interview. Kung may alitan man, may personal grudge, pwede naman nating pag-usapan yan sa maayos na na meeting or magpagitna tayo kay barangay kapitan kung hindi talaga natin i-resolve. But definitely, wag talaga tayo mag-resolve sa ganyan na patayan kasi hindi yan magiging tama kahit ano pang justification natin.